gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So General Marbil, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Ay, operational matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo eh. Ito na nga, sa buwatan ni General Marbil at Torre, umalingasaw na. Torre at Marbil, huling-huli ang pagsisinungaling. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Pagsasabuatan ng mga bayarang general sa pag-aresto kay FPRRD, tukoy matapos madulas si General Marbil. Matapos siyang ituro ni Torre na siya umano ang nag-utos sa mga kapulisan sa illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Marbil, ay utos lang din iyon ng PCTC o Philippine Center Transnational Crime. Ngunit marin itong itinanggi ng PCTC kaya't kasinungalingan ni Marbil bulabog sa Senado. Narito ang buong detalye. Okay, let's now delve deeper into the circumstances surrounding the arrest. I give up bites falsehood upon falsehood. General Torre, when were you assigned as the head of the CIDG? Dahil naalala ko, inaresto po ninyo si Pastor Kibuloy, August 24, tapos na-promote kayo. Pero by the way, congratulations, na-promote pala kayo. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. At napunta kayo sa CIDG 2024, di po ba? Isang buwan after the Kibuloy arrest, tama po ba? Yes, ma'am. And you were assigned to the CIDG specifically. What would you say are the main mandates of the CIDG? Anong mission nito? We are the lead investigating unit of the PNP on matters delving on major crimes and those involving economic sabotage and other sensational cases that may be assigned by the Chief of the Philippine National Police. So, to reiterate, it's monitoring, investigation, and prosecution of all crimes related to economic sabotage and other crimes of such magnitude to the extent that they're commissioned by highly placed or professional criminal syndicates are involved. Tama po ba yun? Yes, ma'am. That is your mission. in That's the fact. general mission, ma'am. Yes. And part of the CID mission as well is to investigate major violations of the revised penal code, right? Yes, ma'am. Okay, so the CIDG is largely the elite investigation arm of the PNP, is that correct? Yes, ma'am. Criminal Investigation and Detection Group, tama? Yes, ma'am. Kung ganon, yung pag-aaresto ng high-profile persons katulad ni PRRD, kasama sa core function ninyo, investigasyon pa rin ba yun? Implementation of warrants is part of the CIDG's mandate, ma'am. Yes, but it's the after effect. It's not the core function. Bakit kayo naging lead? Kitang-kita naman nung March 11, not only was the CIDG involved in the arrest, kayo pa rin yung lead sa operation. Yes, We can clearly see na kayo ang pinakamataas. You were the highest ranking member of the PNP in many of the videos. I was directed by the Chief of the Philippine National Police, ma'am. Yes, perhaps our Chief PNP can explain bakit yung CIDG ang naging lead samantalang investigasyon ang dapat mission nila. Ma'am, I just want to, yun sa background po natin, yun sa PNP po, ang Interpol PCTC have to, ang dalawa lang po ipinapadala niya, no?
Pagka dun sa PNP po, ang main task po namin, pagka PCTC, CIDG, ang sa NBI naman, NBI Interpol. So usually, pagka may request po ang PCTC, ang pinaka-diretso po namin is CIDG, not any other unit when it comes to arrest po. Pero you had the choice, ano? Madam Chair. Hindi naman lagi si IDG nag-aaresto nitong mga high-profile personalities. Wala naman ako nakikitang si IDG sa TV pag nakikita yung iba't ibang krimen. Hindi naman lagi sila eh. Ma'am, when it comes to the request of the PCTC, ang tasking po is always sa CIDG po. Yun po yung ano natin sa Ang PCTC. binanggit ni Executive Director ay yung NBI. Wala siyang binanggit na CIDG. Ma'am, when it comes to the PNP, ang PNP po, ang automatic po namin, it's from me, I always task the CIDG po when it comes to Interpol matters po. So it's in fact your choice. General Torre is a trusted and competent general, and that's the reason you chose him. No, ma'am, that's for me, it's always the CIDG when it comes to yung mga national po ng, ano po, ng huli po. Yes, Senator Bato, please. Thank you, Madam Chair. General Marbel, kung si General Torre ang pinapa-operate mo doon, ibig bang sabihin na lahat ng actions niya, lahat ng ginawa niya ay sanction mo? Opo, it's under po ng Philippine National Police po yan. So lahat ng ginawa niya, sagot mo? Yes, sir, opo. Thank you. That's the chief PNP that I would like to believe. Whatever your people does or fail to do, sagot mo. Diba? Just want to clarify, no? Ang sinasabi po natin, all legal po. Ang sinasabi lang, we're just assisting po yung PCTC. That's reasonable po na ang request po is coming from I'm PCTC not po. referring to PCTC anymore. Yung sa kabuuhan ng operation. Dito po sa Philippine National Police, lahat po ng aksyon ng Philippine National under po sa atin, it's all legal po. When it comes to illegal, meron naman po kami mga ginagawa po dyan. Hindi, hindi ko na sinabi illegal. Akin lang, basta yung ginawa ng tao mo, sagot mo. Dahil ikaw ang si PNP, di ba? Dapat ganun. Yan man talagang kuhan natin, trabaho natin. Sagot ko kayo lahat dahil you are carrying out my orders. Yes, sir. Tama po yan. Kasi ang mandate po ng CID is really to effect po yung mga warrants of arrest po. Okay, yeah, just for the record. Just for the record, Madam Chair. Thank you. Yes, maraming salamat. Palibhasa, inassign nga ni Chief PNP si General Torre bilang lead ng pag-aaresto kay former President. Masasabi ba natin na yung aresto ni PRRD ay CIDG operation? It's a PCTC operation, ma'am, requested to the Philippine National Police. Pero kayo ang lead. So ikaw ang masasabi natin. Kitang-kita naman doon sa video, kayo nagmamando, sangkatutak yung pulis, pero kayo yung pinakamatasang rango. Pagkatapos, talagang CIDG operation ng labas. Tama ba yun? Sa level, ma'am, ng implementation ng orders, pagbigay ng mission, that is led by me, supported by the other units of the Philippine National Police, as directed by the Chief of the Philippine National Police. That's ma'am. right, but I did not see any other higher-ranking generals than you. You were the only one there. You were clearly the one leading the pack and determining what would happen next. Baka hindi lang siguro, ma'am, na nakikita ang ibang high-ranking officers doon sapagkat nakamix sa Sinabi mo nga, kanilang... Nick, na you said that, sir, ako ang pinakamataas dito. Yes, sir. I'm two-star, di ba? Yes, sir. Oh, so you stick to that. Pero meron, sir, mga matataas na official doon, pero sir. ikaw, At sinabi together mo with me, lahat. sir, Sino-sino na mas mataas sa'yo at nagmamando? Wala naman kasi kaming narinig. Ikaw lang ang nandun. Wala namang masama kung ikaw ang inassign. Di syempre, gagampanan mo, di ba? We are under the direction of the Chief PNP. He was there personally. Ang pag-implement lang, sir, ng actual arrest ay ang aking ginawa, and I operated under that direction to ensure the proper service of the warrant, the observation of the law, protection of the arrested person, and ensuring his
safe delivery Okay lang. sa kung saan man siya pinapadala sa akin. So ma'am. simple lang. Was it a CIDG operation? Yes or no lang po? Para No, ma'am. maliwanag That's na. a PNP operation. CIDG bahagi naman ng PNP. Pero sa dinami-dami ng division, sa dinami-dami ng pangkat sa PNP, CIDG ang pinili ng Chief PNP na maglulunsad nito. Tama po ba? That is an operation, composite operation. That is an operation headed by a composite team of the PNP led by the director of the CIDG, ma'am. So, who give the orders to have President Duterte transported to The Hague? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, my order is to serve, the order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. On the nuances of the higher authorities, I may not be privy to that information. Okay. Hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol. Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Siya, kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th Wing and deliver him to the team. Okay, at assist the nandun na team. siya sa 250th Wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ, considering that I have a team you of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, And sir. we gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to the CIDG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC. PCTC Were you the kayo. one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? Yes. General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Yes. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel That na is ikaw daw the- nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. That's the But limit. according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa and kanila that is- na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have him. mandate is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The Ay, separation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's eh, why biglang we didn't want to executive attend the last privilege. hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir.
we're not bullying, sir. You're trying to make people admit something that they will not admit. And Well, executive we're privilege is trying a to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at the Hague. Tapos na We are ang asking kung boxing. sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, sir- try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. I'm sorry, Secretary Remulla. I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Tama po ba? Yung nabasa ko, na sinabi niyo, ako nang bahala, basta bigyan ako ng eroplano. Nabasa po namin sa media, fake news po ba yun o hindi? Kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa dahig. General Torre, Please panoorin ninyo, nandyan, arrest him, bring him to the Hague, yun lang. Pakita lang. So paano po General ibinabasa Torre. inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. And like many of our countrymen, napanood namin. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? Ano nga yan, ma'am? Sabi ko nga, clear namin lahat yan. Kasi they were asking me the Nino po legalities. ninyo, Even if I was clear. abroad, my advice was being sought. And I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nag-utos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. so sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it. Kasi that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to the Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Iba And kasi- then that is, I caused this through my brother, Yes, who sir. is the Secretary of the Interior and Local Government. Sir, giving orders is different from giving clearance. Klaruhin natin ito. Well, Ang tinatanong ko is, sinong nag-utos? Because PNP is a uniform organization. Hindi yan gagalaw kung wala mag-uutos. Ang tinatanong namin ng committee, sino nag-uutos? Ikaw sabi mo, you're the one giving the clearance. Ngayon, ina-admit mo na parang sinasabi mo na kung gano'n man lang, ako na nagbibigay ng orders. So, nalalabuan ako doon. Kasi sabi mo, Sir. nagbibigay ka ng clearance sa kanila. Sa Sir, kanilang ginagawa. kasi every step ano of yan the way. it's a crisis management time eh. Kailangan maklear lahat. Dapat malinaw mag-isip yung mga taong kasama sa nasabihan usapan. mo na ahead of time. Na-clear na lahat yan. Tinatanong nila sa akin kung ano nga. Ang sinabi ko talaga dyan, number one, you can serve the warrant. And number two, Hague. Surrender him to the Hague under the law. So- That is what the law provides. So ang ibig sabihin, nalaman na ninyo na may warrant bago pa umabot yung March 11, 3 a.m. na sinasabi. Hindi po. Nalaman may clearance ko, na unang-una, before sasabihin ko March sa inyo, 11. nalaman ko po na merong problema nung March 9, ako po yung nasa airport at sinasabi sa akin, mukhang may mga chismis na merong warrant. So balik tayo sa Pero chismis mo yun. Kung alam ko kung totoo yun, hindi na po ako lumipad. I would have stayed here. Pero I had to fly because I had a commitment So nautusan ninyo with ng March the 9. UNODC. So nautusan ninyo ng March 9 si PNP Chief
Hindi ho, Marbil? nung dumating po yung warrant, yung diffusion order, pinadala po sa akin yan. Siyempre, ang technology naman, nasa Vienna po ako, kahit iba yung oras. Nung nakita ko po yung diffusion order, sabi ko, it's valid. You can serve it. Tsaka may warrant na kasama kasi yun eh. May warrant po kasama na pinadala sa akin eh. Sabi ko, it's a valid warrant. Akala ko yung diffusion hindi warrant. Bakit Hindi ba, bumalik may na kasama naman ho tayo sa warrant unang yun. usapin? It had an accompanying warrant which was given to me. And that warrant which was the one that was served to the former president. Balikan muna natin ang CIDG. Kasi sinabi nga dito sa interview na pinanood natin na alam na ninyo na meron kayong papel sa pag-aaresto. Masasabi ba ninyo na well-planned itong arrest? Kasi it was planned weeks in advance. May nakita tayo dito na naabutan na ninyo, matagal ng plano yan. Pwede ba nating paliwanag itong statement po ninyo, anticipation? Kasi yan ang actually pagdating ko, may plano na. Anticipation ng warrant. Sabi ninyo pagdating nyo. So dumating kayo mga bandang September, meron na yan. Ma'am, maraming salamat talaga sa tanong na yan. For me to clarify that statement na natitwist na sa social media. That interview is made from the context of the chief of the CIDG. Isang part lamang ng PNP, maliit lang akong parte ng PNP, na may sariling mandato. Kaya tumatakbo sa akin, ma'am, yung crisis, palaging tumatakbo dyan, bilang operations officer, bilang commander, yung 4Ps of contingency planning. Predict, prevent, prepare, perform. Palaging may plano. Dahil nagbabasa ako ng dyaryo, ito may possibility na lalabas ang mga to. So, naghahanda ako na pag inutusan ako ng Chief PNP, hindi ako magsimula sa zero.